Sa pinakadulong bahagi ng Malabon, kung saan ang mga kalsada ay halos hindi makita tuwing tag-ulan dahil sa taas ng baha. Doon nakatira si Lando, kasama ang kanyang pamilya. Ang kanilang bahay ay isang barong-barong na pinagtagpi-tagping kahoy at yero, na para bang kahit maihipan lang ng medyo malakas na hangin, ay pwede nang tibagin. Ang sahig ay kahoy na halos mabulok na sa tagal ng pagkakababad sa tubig. Sa tuwing tataas ang baha, tumataas din ang kaba ng bawat isa sa pamilya. Pero para kay Lando, yun na ang normal. Yun na kasi ang kanyang nakasanayan. Si Aling Pasing, ang ina ni Lando, ay araw-araw naglalabada. Sa ilog siya madalas nagkukuskos ng labada ng mga kapitbahay, kapalit ng ilang bariyang pantawid gutom. Hindi alintana ang mabahong tubig at putik na kumakapit sa kanyang mga kamay. Para ito sa mga anak ko. Lagi niyang sambit sa sarili. Samantala si Mang Roger naman, ang ama ni Lando, ay walang matinong trabaho. Kadalasan ay nagpapasugal ng sweepstakes sa kanto. Kapag may kinita, iniuwi niya iyon, pero madalas ay nauubos sa alak at bisyo. Minsan nga, nakaupo lamang siya sa labas ng bahay, nakatitig sa malayo na para bang sumusuko na sa buhay. Si Lando, bilang panganay, ang madalas na sandigan ng dalawang kapatid, si Angie at Piboy. Kahit siya mismo ay bata pa, pinipilit niyang maging matatag. Kaya natin to, lilipas rin to, madalas niyang bulong sa mga kapatid kapag walang pagkain sa kanilang hapag. Sa tuwing naririnig niya ang pag-iyak ni Piboy dahil sa gutom, pinipisil niya ang tiyan niya at pipilitin ang sarili ng umiti. Kahit siya mismo ay halos hindi na makayanan ng gutom, mas inuuna pa rin niya ang kapakanan ng mga kapatid. Dumating ang isang Pasko na pinakatumatak sa kanilang alaala. Sa labas ng kanilang barong-barong, maririnig ang masiglang tugtugan at tawanan mula sa mga kapitbahay. Halos lahat ay may handa. Hamon, pansit, at puto bongbong. Ngunit sa bahay nila, wala ni Momo ng pagkain. Si Aling Pasing upang hindi sila mapahiya, pinatay ang ilaw at sinarado ang pinto. Para silang mga multo sa sariling tahanan. Sa loob ng dilim, nakahiga sila sa sahig na basa pa ng tubig baha. Nanay, wala po ba tayong handa? Tanong ni Angie, habang pinipigilan ng luha. Itulog na lang natin, anak. Sagot ng ina. Pilit na pinapakalma ang mga anak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lando ang bigat ng kahirapan. Ngunit imbes na sumuko, pinanghawakan niya ang kanyang pangarap. Hawak ang kamay ng kanyang mga kapatid. Mahina niyang sinabi, balang araw, magkakaroon din tayo ng masarap na Noche Buena. Hindi na natin kailangang magtago. Pangako ko yan. Sa murang edad, natutunan ni Lando ang kahirapan ay hindi dapat maging dahilan upang sumuko. Bagkus yun ang magtutulak sa kanya na mangarap at magsikap. At doon nagsimula ang kanyang tahimik ngunit matatag na paglalakbay tungo sa isang pagbabago. Maagang gumising si Lando kahit kulang sa tulog. Ang ulan kagabi ay walang tigil. Kaya't paglabas niya ng kanilang barong-barong, sinalubong siya ng malawak na baha. Ang tubig ay umabot na sa kanyang tuhod. Malamig at mabaho. May kasamang lumulutang na basura. Pero hindi yun naging hadlang para hindi siya pumasok. Sanay na siya na tuwing tag-ulan. Para makarating sa eskwela ay kailangan niyang magsuot ng lumang tsinelas na halos pudpud na at buhati ng kanyang sapatos para ito ay hindi mabasa. Ang uniforme niyang kupas at may kaunting punit sa laylayan ay hindi na bago sa mata ng mga kaklase niya. Marami ang nanunukso, lalo na ang mga batang may kaya. Uy, tignan niyo si Lando. Parang hindi naglalaban ng polo niya. Sigaw ng isa habang natatawa pa. Hindi na lamang siya umimik.
Ang masakit, minsan pati ang simpleng gutom niya ay nagiging katatawanan. Isang araw habang sa klase, tahimik siya ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang kumakalam na tiyan. Natawa tuloy ang buong klase. Walang baon na naman sila Lando. Gutom na gutom. Kawawa naman. Sabay hagikik ng mga kaklase. Para siyang tinusok ng karayom sa dibdib. Ngunit pinilit niyang itago ang sakit. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang tao na nakapansin ng kanyang pagpapursige. Ito ay si Teacher Grace. Isa siyang guro na hindi lamang nagtuturo ng aralin kung hindi nagmamalasakit rin sa kanyang mga estudyante. Napansin niya si Lando na kahit walang gamit na maayos, ay palaging nakikinig. Laging nagsusumite ng mga takdang aralin, kahit minsan ay sulat kamay lamang sa mga papel na halos mabura na. Lando, halika nga rito. Tawag ni Teacher Grace isang araw, matapos ang kanilang klase. Kinabahan si Lando, sapagkat sa isip niya ay baka pagalitan siya. Ngunit sa halip na ganoon ang mangyari, ngumiti ang guro at tinanong siya. Kamusta ka na? Napapansin kong lagi kang seryoso sa klase. Gusto mo bang magturo balang araw? Natigilan si Lando. Hindi niya alam kung papaanong sasagot, pero mahina niyang sambit. Opo ma'am, gusto ko pong maging isang guro balang araw. Para matulungan ko rin po ang mga batang katulad ko. Gumiti si Teacher Grace at napansin ang tapang sa mga mata ni Lando. Doon niya naisip na may malaking potensyal ang batang ito kung mabibigyan lamang ng pagkakataon. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa araw na pagpasok, kailangan pa ring tiisin ni Lando ang pangungutya. May mga araw na wala talagang baon at umuwi siyang halos himatay na sa gutom. May pagkakataong pinapagalitan siya ng kanyang tatay dahil sa halip na tumulong maghanap buhay, mas pinipili niyang pumasok sa eskwela. Ngunit buo ang kanyang loob. Alam niyang ang pag-aaral ang siyang tanging susi para maiahon sila sa kahirapan. Sa bawat aralin na tinuturo ni Teacher Grace, para kay Lando, hindi lamang iyon patungkol sa matematika o pagbasa, kung hindi paalala na may pag-asa pa, na may ibang landas na naghihintay sa kanya kung siya ay hindi susuko. At sa araw na yon, habang naglalakad pa uwi, kahit pabaha at basang-basa, hawak niya ang lumang bag na puno ng libro. May ngiti sa kanyang labi. Hindi pa man siya nagtatagumpay, pero ramdam niyang may liwanag na nagsisimula ng sumilip sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Isang umaga, nagising si Lando sa malakas na kaluskos ng nanay niya sa kusina. Bumangon siya agad at nakita si Aling Pasing na nakaupo sa bangkito. Hawak ang isang maliit na mangkok ng kanin. Nakakunot ang noo nito habang pinipiga ang utak kung papaanong pagkakasyahin ng kakaunting pagkain. 3 takal lang ng kanin ang natira mula sa huling bigas na nautang nila sa tindahan. Anak, ikaw na ang kumain. Mamaya na lang kami ng mga kapatid mo. Mahina at halos pabulong na sabi ni Aling Pasing. Pero agad siyang umiling. Nay, si Angie at Piboy na lamang po. Malakas pa po ako. Kaya ko pa po. At tinawag niya ang 2 kapatid. Pinaupo sila sa harapan ng mesa, na halos wala ng porma. Sa gitna ng isang maliit na pinggan ng asin at tubig, nakatingin lamang si Lando habang sinusubo ng mga kapatid ang pagkain. Pinipilit gawing ulam ang asin. Ramdam niya ang gutom, pero mas matindi ang sakit na nakikita niya ang mga kapatid na kinakailangang tiisin ng ganitong klaseng hapag. Gabi na naman. Isa na namang pagsubok. May handaan sa kapitbahay. Rinig nila ang masayang kantahan, tawanan, at amoy ng inihaw na manok na pumapasok pa sa kanilang bintana. Si Biboy, batang walang malay, ay napabuntong hininga. Kuya, ang sarap siguro ng pagkain na yun na naaamoy natin. Gusto ko rin po nun. Agad na tumingin si Lando kay Aling Pasing na nangingilid ang luha.
Sabay nilang pinatay ang ilaw at isinara ang bintana. "Matulog na tayo mga anak," bulong ng ina. Doon ay sabay-sabay silang nahiga sa sahig, nabasa pa ng tubig baha. Pinapaniwala ang sarili na bukas, baka mas maging magaan ang kanilang buhay. Sa kabila ng hirap, hindi nagpatalo si Lando. Gusto pa rin niyang makapag-aral. Ngunit isa pa itong hamon. Paano siya mag-aaral kung walang ilaw? Karamihan ng oras, kandila lamang ang gamit niya. May pagkakataong halos maubos na ang kandila at kailangan niyang itigil ang pagbabasa. Minsan pa nga'y natulog siyang nakadikit sa basang papel dahil tinangay ng tubig ang kanyang mga notebook. Naranasan niyang pumunta sa eskwela ng walang assignment. Hindi dahil sa katamaran, kung hindi dahil sa inanod ng baha ang papel niya. At pagdating doon, may mga kaklaseng hindi maiwasang mangutya. "Ano ba yan, Lando? Hindi mo na naman nagawa. Lagi ka na lang may dahilan." Sa loob-loob niya, gusto niyang ipaliwanag, pero pinili niyang manahimik sapagkat alam niya, wala rin namang makakaunawa sa hirap ng kanilang kalagayan. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga kapatid na payapang natutulog kahit kumakalamang tiyan, nagpasya siya. Hinawakan niya ang lumang lapis at papel na ibinigay ng kapitbahay na nahabag lamang sa kanila. "Hindi pwedeng ganito na lamang palagi. Kailangan kong lumaban. Hindi ako susuko," bulong niya sa sarili. At doon sa gitna ng dilim at gutom, sumibol ang mas matinding apoy ng pangarap sa puso ni Lando. Isang pangarap na magdadala sa kanila papalabas ng putik at baha ng kahirapan. Isang gabi ng Setyembre, dumating ang isang bagyo na hindi inaasahan. Malakas ang ulan, kasabay ng hanging humahampas sa bubong nilang yero na tila ba gustong liparin ang kanilang barong-barong. Mabilis na tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Sa loob lamang ng isang oras, abot dibdib na ang baha. Si Aling Pasing, hawak-hawak si Biboy na nanginginig sa lamig. Si Angie naman ay nakasiksik sa tabi ni Lando. "Kuya, baka tangayin tayo ng tubig," sigaw ng kapatid. Pinilit ni Lando na maging matatag. "Huwag kang matakot, hawak-hawak kita." Habang nasa loob sila ng madilim na bahay, nakita nilang dahan-dahang inaanod ang kanilang mga gamit. Ang lumang mesa, ilang pirasong kahon, at maging ang mga notebook ni Lando. Sinubukan niyang sagipin ang kanyang mga gamit, pero pinigilan siya ng kanyang nanay. Anak, buhay mo na muna bago gamit. Makakahanap ka pa ng mga papel at mga gamit mo sa paaralan, pero hindi ng kapalit ng buhay mo." Ramdam niya ang hapdi. Para bang bawat pahina ng notebook ay piraso ng kanyang pangarap na nilalamon ng tubig. Samantala, si Mang Roger ay nasa labas pa rin, nakikipag-inuman sa mga kumpare sa kanto bago pa pumuhos ang malakas na ulan. Pag-uwi niya, galit na galit si Aling Pasing. "Roger, imbis na tulungan mo kami, naglalasing ka pa? Anong klaseng ama ka?" Ngunit imbes na sumagot, umupo lamang ito sa sulok. Hawak ang kanyang ulo. Tila ba wala ng pag-asang natitira. Kinabukasan, matapos ang bagyo, halos wala na silang tirahan. Nanlumo ang buong pamilya. Ngunit si Lando, kahit basang-basa at gutom, ay pumasok pa rin sa eskwela. Hindi niya na iniisip kung ano ang itsura niya. Dala niya ang lumang bag na halos wala ng laman. Pagdating niya sa klase, hindi siya nakaligtas sa pang-aasar. "Tignan niyo si Lando, parang galing lang sa dagat." Sigaw ng isang kaklase. Nagtawanan ng iba. Tinapik niya ang kanyang lumang sapatos na puno ng putik. Pinigilan niyang lumuha. Ngunit isang tinig ang pumigil sa kanilang lahat. "Tama na!" Sigaw ni Teacher Grace. Matalim ang tingin sa mga batang nang aapi. Tumahimik ang buong klase. Lumapit siya kay Lando. Sabay hinaplos ang balikat nito. "Alam niyo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kaklase niyo? Habang kayo'y kumakain sapag na may masarap na pagkain, siya ay nakikipaglaban para lamang makapasok dito.
Dapat kayong mahiya sa kanya. Nagulat si Lando. Hindi niya akalain na may nagsasalita para sa kanya. Kinagabihan, pinuntahan pa siya ni Teacher Grace sa kanilang bahay. Hindi niya inalinta na ang baha at putik. Nakita niya mismo ang kalagayan ng pamilya ni Lando. Lando, nakikita ko ang sipag at talino mo. Hindi kita hayaang masayang, sabi ng guro. Doon nagsimulang gumuhit ang pag-asa sa kanyang puso. Sinimulan ni Teacher Grace ang pakikipag-ugnayan sa isang organisasyon para matulungan ang pamilya ni Lando. Ngunit kahit may liwanag na sumilip, dumarating pa rin ang mga ulap ng pangungutya. Hindi pa tapos ang mga panlalait ng ilan. Lalo na nang makita siyang gamit ang mga lumang notebook na may tatakpa ng ibang mga pangalan. Ngunit ngayon, iba na si Lando. Pinili niyang manahimik at sa halip ay nag-aral ng maputi. Sa gitna ng unos at pangalipusta, mas tumibay ang kanyang pangarap. Hindi siya papayag na manatiling biktima ng kahirapan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang bagyo. Ngunit nanatiling basang-basa ang paligid. Ang kanilang bahay ay halos wala ng anyo. Pinagtutulungan lamang ni Lando at ng kanyang ama na muling itayo gamit ang mga lumang kahoy na kanilang nasagip. Sa kabila ng lahat, pinilit pa rin niyang pumasok araw-araw. Isang umaga, tinawag siya ni Teacher Grace sa faculty room. Doon ay pinakilala siya sa dalawang bisita. Mga kinatawan ng isang organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap na estudyanteng may potensyal. Lando, wika ni Teacher Grace. Sila ang mga taong handang tumulong sa'yo. Ako ang nagrekomenda. Bibigyan ka nila ng scholarship para magpatuloy ka sa pag-aaral mo. Nang marinig niya yon, halos hindi siya makapaniwala. Parang biglang gumaan ang kanyang balikat mula sa bigat ng mga problemang pasan niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa na baka nga posible ang pangarap niyang maging guro. Simula noon, nabigyan na siya ng allowance para sa baon at pambili ng kanyang gamit. Hindi man malaki, pero sapat na upang hindi siya magutom sa klase. Ngunit hindi pa rin nawala ang tukso ng ilang mga kaklase. Uy, scholar na si Lando. Kunwari pa, pero pulubi naman sa totoong buhay, sabi ng isa. Imbes na magalit, ngumiti lamang siya. Sa puso niya, alam niyang sa bawat insulto ay gasolina para siya ay magpursige. Dumating ang araw ng kanilang pagtatapos sa high school. Habang suot niya ang lumang toga na inarkila lamang ng eskwela, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tinawag ang kanyang pangalan sa entablado bilang isa sa may mga karangalan. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gilid, nakita niya ang nanay niyang si Aling Pasing. Nakatayo at humagulgol sa saya. Anak, sulit lahat ng pagod natin, bulong nito, habang mahigpit na niyayakap si Lando pagtapos ng seremonya. Si Angie at B-Boy, bagamat mga bata pa, tuwang-tuwa rin. Kuya, balang araw, katulad mo rin kami, masayang wika ni Angie. Doon lalong tumibay ang pangarap ni Lando. Hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit hindi natapos roon ang laban. Alam niyang mas mahirap ang susunod na yugto. Ang kolehiyo. Mas malaki ang gastos. Mas mabigat ang pasanin. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. May mga taong naniniwala sa kanya. Sa bawat gabing tahimik, muling nagbalik sa isip ni Lando ang lahat ng pinagdaanan. Ang gutom, ang baha, ang pangapangungutya. Sa halip na maging sugat, yun ang naging tatak ng kanyang katatagan. Sa bawat patak ng luha ng kanyang ina, nakikita niya ang rason kung bakit kailangang ipagpatuloy ang laban. Sa araw ng pagtatapos na yon, hindi man sila nakapaghanda ng kahit simpleng salo-salo. Sapat na kay Lando ang yakap ng kanyang pamilya at ang medalya sa kanyang dibdib. Para sa kanya, yun ang pinakamahalagang handog. Patunay na kahit sa dilim, may liwanag pa ring sisikat. Pagkatapos ng high school, akala ni Lando ay kikinhawa na ang lahat.
Ngunit mas mabigat pa pala ang haharapin niya sa kolehiyo. Malayo ang universidad na kanyang napasukan dahil yun lamang ang nagbibigay ng scholarship. Araw-araw, kailangan niyang gumising ng alas 4 ng umaga para makasakay sa murang jeep papunta sa eskwela. Minsan, kung walang pamasahe, naglalakad siya ng ilang kilometro, pawis na pawis bago pa man magsimula ang klase. Para masuportahan ang sarili, pumasok si Lando bilang service crew sa isang fast food chain. Sa gabi nakatayo siya sa likod ng counter. Nakangiti kahit pagod. Nagsisilbi ng pagkain sa mga customer. Madalas, alas 11 na ng gabi siyang nakakauwi. Pagdating sa bahay, basa pa ng baha ang kanilang sahig. Ngunit kailangan pa rin niyang buksan ang mga libro. Doon halos mahulog na ang kanyang ulo sa antok habang nagbabasa ng leksyon. Dumating ang panahon na halos bumigay na siya. Isang gabi matapos ang mahabang oras sa trabaho, umuwi siyang wala ng lakas. Umupo siya sa gilid ng kama nilang kawayan at napahawak sa ulo. Kaya ko ba talaga? Paano kung hindi ko nakayanin? Bulong niya sa sarili. Narinig niya si Angie na noon ay nag-aaral na sa high school. Nilapitan siya ng kapatid at mahina itong nagsabi, Kuya, wag kang susuko ha. Ikaw ang lakas namin. Kung sumuko ka, paano na kami? Ang mga salitang iyon ang nagsilbing apoy sa dibdib ni Lando. Naalala niya ang mga pangako niya noong bata pa. Na balang araw, hindi na nila kailangang itago ang sarili tuwing Pasko. Na magkakaroon sila ng pagkain sa mesa. Na maaahon sila sa kahirapan. Kaya pinilit niyang bumangon muli. Hindi lang sa pagod siya nasusupok. May mga kaklase rin siyang mapangmata. Kapag nakikita siyang naka-second hand na bag at luma ang mga sapatos, may narinig siyang bulungan. Scholar nga, pero mukha namang pulubi. Ngunit ngayong nasa kolehiyo na siya, natutunan niyang wag na lamang patulan ng mga salita. Ang ginawa niya, pinatunayan niya sa klase na kaya niyang maging pinakamahusay sa lahat. Palaging mataas ang marka niya sa pagsusulit. At kalaunan, pati ang mga kaklase niya ay napilitang humanga sa kanyang sipag at talino. Isang araw, tinawag siya ng dean. Lando, naririnig ko ang patungkol sa iyong pagsisikap. Nais kitang irekomenda para sa isang mas malaking scholarship na makakatulong sa gastusin mo hanggang sa makapagtapos ka. Para bang nabunudan ng tinik ang kanyang dibdib. Naramdaman niyang unti-unti nang nagbubunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit alam ni Lando na hindi pa yon ang dulo ng laban. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang mukha ng kanyang nanay na pagod sa paglalabada, ng tatay niyang unti-unting natututong magsisi at ituwid ang sariling landas, at pati ng mga kapatid niyang umaasang sa kanya magmumula ang liwanag ng kanilang kinabukasan. Kahit sa kabila ng puyat, gutom at pangutya, mas pinili niyang lumaban sapagkat sa puso niya, ang bawat hirap ay may kapalit na tagumpay. Lumipas ang ilang taon ng walang tigil na pagsusumikap. At sa wakas, nakapagtapos si Lando ng kolehiyo. Ang araw ng kanyang pagtatapos ay tila isang panaginip na nagkatotoo. Habang nakasuot siya ng toga, hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Sa dami ng gabing halos walang tulog, sa dami ng pagkakataong muntika na siyang sumuko, narito siya ngayon. Handa ng sumuong sa bagong yugto ng kanyang buhay. Nasa harapan siya ng entablado. Tinawag ang kanyang pangalan bilang isa sa may pinakamataas na parangal. Tumayo ang kanyang ina sa gitna ng mga tao. Nakasuot ng pinakapayak na bestida. Ngunit baka sa mukha ang pinakadalisay ng ngiti. Ang kanyang ama naman, na ngayon nakahanap na ng marangal na trabaho bilang isang karpintero, ay hindi rin mapigil ang luha. Ang mga kapatid ni Lando ay sumigaw ng, Kuya, ang galing mo! Habang pumapalakpak, para kay Lando, yun ang pinakamasarap na gantimpala. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento. Sa halip na pumunta sa ibang bansa o humanap ng trabahong magbibigay kaagad ng malaking kita, pinili niyang bumalik sa kanilang bayan. Nag-apply siya bilang guro sa pampublikong paaralan, kung saan siya dating nag-aaral. Doon niya gustong magsimula.
dahil alam niyang maraming bata ang katulad niya noon. Walang sapat na pera, walang kagamitan, at madalas ay pinanghihinaan ng loob. Sa unang araw niya bilang guro, nakatayo sa harap ng klase, habang nakatingin sa mga batang may payak na suot at pagod na tsinelas. Nakita niya ang sarili niya noon. Huminga siya ng malalim at nagsalita. "Mga bata, huwag niyong hayaang maging hadlang ang kahirapan sa inyong mga pangarap. Tingnan niyo ako ngayon. Dati halos wala akong baon. Wala akong bagong damit. Pero hindi ako sumuko. At narito ako ngayon. Narito para gumabay sa inyo." Napuno ng katahimikan ng silid. Kitang-kita niya ang ningning sa mga mata ng mga bata. At doon niya nadama na tama ang kanyang desisyon. Hindi siya naging guro lamang para magturo ng asignatura, kung hindi para magbigay ng pag-asa at inspirasyon. Sa mga sumunod na buwan, pinagsikapan niyang mag-organisa ng mga programa para matulungan ang mga mahihirap na mag-aaral. Gumagawa siya ng libreng tutorial tuwing hapon. Naglunsad ng maliit na aklatan mula sa mga donasyon at nag-imbita ng mga profesional na magsasalita patungkol sa iba't ibang mga pangarap na maaaring abutin ng mga estudyante. Hindi nagtagal, naging kilala siya sa buong barangay bilang guro ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay na ngayon ay hindi na binabaha dahil nakapagpatayo na sila ng mas matibay na tirahan, lumapit ang kanyang ina. Lando, anak, Sabi nito, napakaswerte ng mga batang tinuturuan mo. Pero higit pa riyan, swerte kami na ikaw ang naging anak namin. Ipinagmamalaki ka namin, anak. ngumiti si Lando. At sa kanyang puso, alam niyang ang lahat ng hirap, gutom, puyat at sakripisyo ay nagkaroon ng saysay. Dahil ang tunay na tagumpay, para sa kanya, ay hindi lamang ang makaalpas sa kahirapan, kung hindi ang pagbabalik at pagtulong sa iba upang makabangon din. Lumipas pa ang mga taon at si Lando ay nanatiling guro sa parehong paaralan, kung saan unang nasilayan ang kanyang pangarap. Hindi man marangya ang kanyang buhay, labis-labis naman ang kasiyahan na nadarama niya sa bawat batang natutulungan. Sa bawat pagkakataon na may batang lalapit sa kanya at magsasabing, Sir, gusto ko rin pong maging guro balang araw at tulad nyo. nararamdaman niya ang tunay na halaga ng kanyang piniling landas. Sa kanilang barangay sa Malabon, unti-unting nagbago ang imahe ng kahirapan. Hindi ito kaagad nawala. Ngunit natutunan ng mga tao na ang edukasyon ay daan upang makaalpas. Sa pangunguna ni Lando, nagkaroon ng mga community learning programs, mga libreng aralin tuwing Sabado, book drives, at mga gawain para sa kabataan. Maging ang ilang dati niyang kaklase na nakapagtapos na rin ay bumalik upang magbahagi ng kanilang oras at kaalaman. Hindi rin nakalimutan ni Lando ang kanyang sariling pamilya. Si Angie ay nakapagtapos ng kolehiyo bilang nurse, habang si Biboy naman ay naging isang engineer. Ang kanilang ina ni si Aling Pasing, bagaman patuloy pa ring naglalabada, ay mas kumaan na ang trabaho dahil nakabili na sila ng washing machine mula sa pinagsama-samang ipon ng magkakapatid. Samantala, si Mang Roger naman na dati kilala bilang sugalero ay naging mas responsable at tumulong sa pagpapatayo ng mga bahay sa komunidad bilang karpintero. Tuwing Pasko, hindi na nila kailangang pangpatay ng ilaw para magpanggap na walang tao. Sa halip, ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan, halakhak at simpleng handaan na pinaghirapan nilang lahat. Ang dating takot at hiya ay napalitan ng pagmamalaki at pag-asa, kabutihan at mga pangarap na unti-unti na isa sa katuparan. Ngunit higit sa lahat, naging inspirasyon si Lando hindi lamang ng kanyang pamilya, kung hindi sa buong bayan. Madalas siyang imbitahan upang magsalita sa mga seminar, graduation, at pati na rin sa mga community events. Sa tuwing ibinabahagi niya ang kanyang kwento, hindi siya nahihiyang ilantad ang sakit at hirap na pinagdaanan nila. Hindi ko ikinakahiya na mahirap kami noon, lagi niyang wika. Dahil kung hindi ko yun naranasan, hindi ko malalaman kung gaano katamis ang tagumpay ngayon. Isang gabi,
Habang nakatanaw siya sa ilog na dati lagi nalang binabaha, naisip niya kung gaano kalayo ang kanyang narating. Hindi siya naging mayaman sa material na bagay, ngunit labis siyang yumaman sa pagmamahal at respeto ng mga tao. Sa katahimikan ng gabing iyon, maraan siyang napangiti at nagdasal ng pasasalamat. Sa puso ni Lando, alam niya na ang kwento ay hindi lamang sa kanya. Kwento ito ng bawat batang minsang nakaranas ng gutom, ng pangungutya, at ng kawalan ng pag-asa, ngunit piniling bumangon at magpatuloy. At sa bawat batang natututo sa kanyang klase, sa bawat buhay na naaabot ng kanyang halimbawa, patuloy na mabubuhay ang pamana ni Lando. Ang pamana ng isang guro na minsang lumaban sa hirap at ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa dilim ng iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.